ang Base Community, Condominium 1 and 2, Binondominium, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences, at ang bagong San Lazaro Residences. May isang tanong po akong nais iwan. Maniniwala ka ba na isang taong galing sa squatter, isang dating nangarap lang ng sariling tahanan ay makakaisip, makakabuo, at makapagpapatupad ng ganitong kalalaking programang pabahay? Katuwang naman ng ating tanggapan at ang pamahalaang lungsod ng Maynila, maglulunsad ang National Housing Authority ng 20 palapag na in-city vertical housing project sa Barangay 58, 1 Lunay Street, Tondo. Hi sa lahat ng bumubuo at miyembro ng God First Vloggers. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ingat! God first! Ulit natin ang ating alam kong ipakilala po namin sa inyo ang amin pong Officer in Charge ng Manila Urban Settlements Office para sa kanyang maikling mensahe. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan Architect Ernesto M. Oliveros. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa kagalang-galang na punong Lungsod Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at sa ating Vice Alcalde Angela Ley Chiacenza, sa mga masisipag nating konsehal, department heads, mga kapwa ko kawani ng Pangarang Lungsod ng Maynila at sa ating mga minamahal na taga-lungsod. Ngayong umaga, buong puso ko po ibinahayag ang mga makabuluhang talumpay ng ating pamahalang lungsod sa larangan ng pabahay at pagpapaunlad ng komunidad. Sa pamumuno po ng ating mahal na alkalde, patuloy ang pag-angat ng Maynila mula sa mga dating nangangarap ng maayos na tirahan. Ngayon ay nagkakaroon ng katuparan ang mga pangarap nito. Dahil naririyan ang mga pinagmamalaking proyekto ng ating lungsod, ang Base Community, Condominium 1 and 2, Binondominium, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences, at ang bagong San Lazaro Residences. Isa sa pinakamahalagang hakbang nating kamakailan ay ang matagumpay na 3 araw na relokasyon ng 64 na pamilya mula sa ilalim ng mga tulay
ang MacArthur Bridge at Quezon Bridge sa gilid ng Pasig River. Mga pamilyang matagal nang nakatira sa danger zones at laging nasa panganib. Ngayon, sila ay ligtas na naninirahan sa Parkstone Estate sa Nahay, Cavite. Ang tagumpay na ito ay dahil sa sama-samang pagtutulungan ng MMDA, DPWH, DSUD, NSA Region 4A Cavite, Manila DPW, Manila DSW at ng MUSO o ang Manila Urban Settlements Office. Patuloy ito ng mga dating informal settlers ay tunay nating naiaangat tungo sa pagiging marangal ng mga homeowners. Kamakailan din, nagkaroon ng pagpupulong ang MUSO at City Planning and Development Office kasama si Yusek Rosemary Julion at kanyang staff mula sa Department of Economy, Planning and Development o DepEd. Sa presentasyon ng ating mga housing programs, humanga sila sa lawak, bilis, kalidad at direksyon ng mga programang pabahay ng Maynila. Ayon sa kanila, ang Maynila ay isa sa pinaka-progresibong LGU sa bansa pagdating sa vertical, inclusive at modernong urban housing. At noon ngang ika-27 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan, personal na bumisita sa ating lungsod ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang ating alkalde at vice-alkalde. Bumunot siya ng 5 masuswerteng pamilya para maging beneficiaries ng San Lazaro Residences na isa sa mga proyektong pabahay ng ating lungsod. At ngayong buwan ng Disyembre, isang makasaysayang tagumpay ang muli nating masasaksihan. Mismo ang ating masipag at butihing mayor ay bubunot ng mga magiging beneficiaries para sa mga housing units ng San Lazaro Residences mula sa mga aplikante na walk-ins. Bukod pa sa housing units na inilaan na para sa mga kwalipikadong empleyado ng Manila Health Department. Isang napakagandang handog para sa ating mga health workers na buong tapang at mapagmalasakit na naglilingkod sa ating mga mamamayang Manileño. Katuwang naman ang ating tanggapan at ang pamahalaang lungsod ng Maynila, maglulunsad ang National Housing Authority ng 20 palapag na in-city vertical housing project sa Barangay 58, Juan Luna Street, Tondo, Manila. Mayroon po itong 187 na housing units at may 5 PWD housing units o units para sa ating mga kababayang may kapansanan. Mayroon itong admin office, utility rooms, MRF, multipurpose area at 25 parking slots. Sa mahigit 9,600 square meters na total floor area. Itatayo ito sa loob ng 3 taon o 3-year construction period. Isang makabagong gusali na magiging bagong mukha ng urban housing sa Tondo. Kasama rin sa ating strategic housing assets ang Francisco Tan property na nabili o na-acquire ng lungsod sa gitna mismo ng panahon ng pandemya bilang bahagi ng ating Land for the Landless program. Bukod dito sa kabuuang 103 landed estates na patuloy na nagsisilbing gulugod ng urban resettlements ng Maynila. At sa lahat ng ating narating mula sa relokasyon, in-city vertical housing projects, community townhouse development, hanggang sa pagpapahanga sa mga national agencies, may isang tanong po akong nais iwan. Maniniwala ka ba na isang taong galing sa squatter, isang dating nangarap lang ng sariling tahanan ay makakaisip, makakabuo, at makapagpapatupad ng ganitong kalalaking programang pabahay? Ang taong minsang nangarap, ngayon ay nagiging daan para matupad ang pangarap ng libo-libong Manileño. Muli, magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po. May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.